Ang batang nurse, tinupad ang huling hiling ng 85 anyos na bilyonaryo, bago siya pumanaw, at ang siketong iniwan nito. Kinabahan ako noong una ko siyang makita. At malalaman mo in a few seconds kung bakit. Dahil noong araw na iyon, habang pasikat pa lang ang araw sa may makapal na salamin ng private hospital na iyon sa Bonifacio Global City, doon ko unang naramdaman na may kakaiba sa mismong presensya niya. Hindi yon basta presensya ng matanda. Hindi yon basta presensya ng pasyente. Presensya yon ng isang taong sanay mag-utos. Sanay marinig. Sanay sundin. Presensya yon ng isang lalaking nagmamay-ari ng kalahati ng lungsod sa labas. Ako si Lara, 25 anyos, batang nurse, graduate lang ng isang hindi kilalang nursing school sa Rizal. Habang pinupunasan ko pa ang clipboard ko, hindi ko talaga alam na yon pala ang araw na magtutuloy-tuloy ang lahat, hanggang sa huling minuto ng isang buhay, at hanggang sa puntong magugulat ako na may iniwan pala siyang hindi kayang bilhin ng kahit sinong bata na may pangarap. Marami akong nadaanang pasyente. Marami akong inaalagaan. Marami akong nakikitang umiyak, natatakot, umaasa. Pero may mga taong kakaiba. Hindi dahil mayaman sila, kundi dahil konting segundo pa lang, naamoy mo na yung meron to. Hindi normal to. Nasa private EE-21 siya. Suwete na may sariling glass wall na view ng buong BGC. May sariling elevator access. May private doctor team. At ako lang ang one-on-one nurse care niya. Hindi ko alam kung bakit ako ang napili. Pero ang sabi raw, gusto niya ang batang mata. Hindi takot sa kanya. 85 anyos na siya. Aya, nanlalabo ang mata. Pero mabagsik ang tingin. Nang pumasok ako, hindi pa siya nakatingin. Nakatingin pa siya sa labas ng window. Kita mo yung araw tumatama sa lumang balat niya. Kita mo yung ugat matigas, parang may nakapaloob na buong history ng Pilipinas. At bigla niyang sinabi, hindi nanonood sa akin. Hindi tumingin, pero malakas, malinaw, at walang paki sa sinuman. Gusto mo bang malaman ang isang sikreto, iha? Hindi good morning. Hindi kamusta ka. Diretsong tanong. Parang interrogation. Parang prelude. At hindi ko alam kung bakit, pero parang napalunok ako. Parang hindi ko mabuksan agad ang bibig ko. Pero sinagot ko pa rin. Sir, anong klase pong sikreto? Yung klase na kayang magbago ng kapalaran ng isang tao, sabi niya. At doon siya tumingin sa akin. Stre. Hindi kumura. Pero hindi nakakatakot yung tingin ha. Ibang klaseng tingin yun. Tingin ng taong sanay tumingin sa kaluluwa ng tao, hindi sa mukha lang. At ang sumunod niyang sinabi, hindi ko makakalimutan. Alam mo iha, pagpapatapos na ang buhay, dun mo lang malalaman kung ano kalaga ang totoong mahalaga. Hindi kapag may perang milyon. Hindi kapag may kumpanyang tinayo. Hindi kapag may magarang building na nakasulat ang pangalan mo sa taas. Sumandal siya. Huminga ng malalim. Totoo ang sinasabi ko, dahil ngayon, ilang araw na lang ako. At doon ako parang naputol sa loob. Dinilaan ko yung labi ko dahil parang nanuyo. At hindi niya tinanong kung naniniwala ako. Ang sinabi niya ay ito. Lara, may huling hiling ako. Pero hindi ito pwedeng basta kung kanino lang. Sa'yo ko ito ibibigay, pero pag tinupad mo ito, may iwan ako sa'yo, na hindi mo akalain. Tumingin ako sa wristwatch niya. Kahit halos buto na yung kamay niya, Rolex pa rin. At hindi ko alam kung bakit, pero napatanong ako na parang automatic. Ano pong hiling ninyo? Ngumiti siya, pero yun ay ngiting may halong pagod, at lungkot na parang ilang dekada nang nakaipit sa lalamunan niya. Huwag ka muna, mamaya. Ipunin ko ra ang lakas ko para sa pagsagot niyan. Tumingin siya sa bintana uli. At saka, hindi naman yun ang tanong ko. Nagangat siya ng tingin sa akin uli. Ang tanong ko ay, handa ka ba? At doon ako kinabahan ng totoo. Hindi yun simpleng tanong. Hindi yun tunog ng isang matandang naghahanap lang ng kausa. Yun ay tunog ng isang taong matagal nang naghintay ng tamang oras, at tamang tao. Sa loob ng kwarto na iyon, sa harap ng bilyonaryong iyon na halos lahat ng tao sa syudad ay kilala ang apelyido, ako lang, isang batang nurse, ang tinanong niya ng ganoong tanong. At bago ko pa mahanap ang sagot, biglang may nag-doorbell sa suite. Ding! Siya na yon, sabi niya, mahina, pero sigurado. At doon ako unti-unting lumingon. At ang pagpasok ng taong iyon, ay hindi ko inaasahan. At doon nagsimula ang sandaling babago sa laha. Hindi ko alam kung bakit, pero nung bumukas ang pinto, kumirot yung dibdib ko. Parang alam ko na hindi ordinaryo yung papasok. At nang lumapit siya, dahan-dahan,
Parang bawat yabag niya may sariling bigat, sariling kwento, sariling ibinabaong lungko. Isang lalaki, mas bata ng kaunti sa bilyonaryo, siguro mga 50s o late 40s. Naka-dark suit, polished shoes, silver watch, pero hindi pa impress ang dating. Hindi politician, hindi artista, hindi bodyguard. Iba, yung aura niya tahimik pero mabigat. At ang unang sinabi nung matanda nang maramdaman niyang pumasok yung lalaki, hindi kumusta, hindi pangalan, hindi introduction, hindi kahit simpleng hello. Ang unang sinabi niya ay, "Ana, huli na yata lahat, ano?" At doon ako napasinghap ng hindi ko namamalayan. "Ana, ana." Yung lalaking iyon, tahimik lang, kumurap lang ng mabagal, pero hindi agad sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Parang ayaw niyang kalabugin ang hangin sa pagitan nila. At nung kumayo siya sa paanan ng kama, doon ko lang naramdaman yung tensyon. Hindi tensyon ng galit, hindi tensyon ng away, tensyon ng matagal na hindi pagkikita, tensyon ng huling beses, tensyon ng may mga salitang pili kinulong ng ilang dekada. At ang sinabi nung lalaki, mahina pero klaro. "Hindi ako sigurado kung huli, Papa. Apa. Hindi ako nagkamali sa narinig ko." Umingin ako ulit sa matanda, ibang emosyon sa mata niya. Hindi authority, hindi power, hindi pagiging bilyonaryo. Nandoon yung pagiging tao, pagiging tatay, pagiging taong malapit ng ibudet ang natitira sa puso niya. Hindi sila agad nagsalita. Pareho silang nakatingin lang sa isa't isa. Parang dalawang taong nag-uusap sa mata lang. At yung bibig nila hindi kailangan gumalaw. At biglang sabi ng matanda, "Alam mo, matagal ko nang kinanggap na hindi mo na ako kakausapin." Sumagot yung ana, "Ako rin." Natahimik silang dalawa uli. At doon ako, parang invisible, parang biglang nagkaroon ng pribilehiyong maging witness sa isang bagay na hindi dapat para sa akin. Pero kailangan kong manatili, dahil ako ang nuse. Ako ang assign. Ako ang dapat naroon. At ang matanda, tumingin sa akin sandali, parang pinapaalala sa anak niya. Si Lara ito. Siya ang kumayag na alagaan ako. Siya ang pipiliin kong maging saksi. Napalunok ako. Hindi ko alam na may bigat pala yung salitang saksi. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung pwede. Hindi ko alam kung dapat. Pero ang anak, tumingin sa akin, diretso, hindi masungit, hindi mapagmataas, pero iba ang tingin. Parang sinusukat kung kaya ko bang hawakan sa utak ko ang mga salitang lalabas mula sa bibig nila. At ang unang bagay na sinabi niya tungkol sa akin ay, "Bata." Isang salita lang. Pero pumutok sa loob ng utak ko yung katotohanan iyon. Bata ko. Baguhan ako. Wala akong connection sa mundong ginagalawan nila. Pero bakit ako? Bakit ako ang naiito? Bakit hindi senior nurse? Bakit hindi mas may experience? Bakit hindi mas may background sa eye care? Bakit ako ang napili? At doon biglang nagsalita yung matanda. Halos parang sagot sa mga tanong na hindi ko pa tinatanong. Dahil ang mga bata, hindi pa nabibili ng mundo. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yung linyang iyon. Pero totoo eh. Malinaw. Mabiga. Matulis. Inikot ng anak yung upuan. Umupo sa tabi. Hindi sila naghawak ng kamay. Pero yung presence nila, parang magkadikit ang kaluluwa. At ang matanda, biglang humalakhak. Mahina. Parang nalalakasan na nga siya sa sarili niyang tawa. Naalala mo nung first time na nakita mo ako bilang, hindi kilalang tao. 10 taon ka lang nun. Dikit ka sa likod ng nanay mo. Tahimik yung anak, pero biglang naramdaman kong may kirot sa mata niya. Hindi luha agad, pero yung kubig na pilit pang pinipigilan lumabas. Hindi ko na maalala lahat, sagot niya. Calm. Pero may punit sa boses. Naalala mo, sabi ng matanda. At biglang may lumabas na pangungusap mula sa bibig ng ana. Hindi ko inaasahan. Naalala ko yung mga hindi mo dapat ginawa. At doon umatras ang hangin. Yung tipo ng sentence na kaya tapusin ang isang buong pamilya, kung hindi ito kayang ihandol ng puso. Pero ang matanda, ngumiti. Tangga. Walang takot. Alam ko, sabi niya. Pero anak, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa isang batang kasing katapang mo noon. Na ako rin ay biktima ng sarili kong pagkauhaw sa pagkamit ng lahat. Mahaba ang katahimikan pagkatapos nun. Hindi sila naghahabol ng argument. Hindi sila naghahanap ng depensa. Parang kanggap nilang pareho na, lete na sila, pero may oras pa. May counting oras yay. At dun bigla nagsalita yung matanda, diretso, hindi sa anak, kundi sa akin. Lara, tandaan mo ito. Ang bawat mayaman, hindi talaga nangangarap maging masaya.
Nangangarap sila maging makapangyarihan. Pero sa dulo, kapag malapit na ang katapusan, yung kapangyarihan, parang plastic bag lang yun. Walang bigat. Parang kumama sa utak ko yung sinabi niya. Parang may pumasok na malamig na hangin sa spine ko. At ang matanda, huminga ng malalim. Parang pinipilit niyang iabot yung huling piraso ng lakas niya. Anak, sabi niya, directed sa lalaki. Ito yung dahilan kung bakit ko siya pinapunta. At tumingin siya sa akin. Lara, oras na. Oras na. Para saan? Para sa huling hiling. Para sa sikreto. At bago pa ako makapag-isip, biglang tumalon yung boses ng matanda. Mas buo, mas matatag. Parang binabalik niya ang huling natira sa dibdib niya. Isa lang ang hiling ko, pero kailangan ko mainig ang sagot mo. Nang 2 beses, bago ko ito ibigay. Tumingin siya sa akin. Handa ka ba? Hindi ako nakasagot agad. Hindi ako nus sa sandaling iyon. Ako ay parang ordinaryong tao na tinatanong ng buhay mismo. Handa ka ba? Pero bago ko pa maibuka ang bibig ko para sagutin, may kumatok muli. Mas mabilis, mas matalas. At nang bumukas ang pinto, nakita ko yung taong hindi ko inaasahang darating. At doon ko lang naintindihan na hindi pala ito simpleng huling hiling. Ito ay kwento ng mga taong may mga utang, hindi sa pera, kundi sa puso. At ang papasok na taong iyon, ang tunay na sisira sa tahimik na espasyo sa loob ng kwarto. Bago ko pa may proseso ang nangyayari, bumukas ang pinto. At ang pumasok, hindi doktor, hindi security, hindi lawyer, isang babae, mga late 50s siguro, nakasimpleng blouse, hindi mamahalin, hindi social, pero ang mga mata niya, ibang class, mata ng babaeng napagod, hindi physically, emotionally, at ang unang narinig ko mula sa labi niya ay hindi hello, hindi good evening, hindi mauna na po ako. Ang unang salita niya ay, hindi ko alam kung bakit kailangan pa ako rito. At ang matanda, yung bilyonaryo, hindi kumura. Walang takot. Walang paki kung gaano kasakit pakinggan. Ang sinabi lang niya ay, kasi oras na. At doon ko naramdaman na ang taong ito na dumating, hindi ordinaryong bisita. Hindi basta kasama. Hindi basta kapamilya. May biga. May pinanggagalingan. At nung pumingin yung anak niya sa kanya, yung lalaki, iba yung tingin. Hindi gali. Hindi takot, hindi pagkamuhi, pero may nakatagong tanong. Anong namatagal nang namatay, pero ngayon biglang binuhay uli? At ang sumunod na linya ng babae. Hindi ako sigurado kung may karapatan pa ako maging parte ng huling sandali niya. Nanginginig yung boses. At doon ko naramdaman na may pinagdaanan silang tatlo. Na kahit hindi ko pa alam ang detalye, ramdam ng hangin. Parang may sariling pagkabulok yung alaala. At ang matanda, ngumiti. Pero hindi matamis. Ngiti ng isang taong hindi takot sa katapusan. Lahat ng karapatang nawala, sabi niya, may babalik kapag totoo ang pagsisisi. Napalunok yung babae. At ano naman ang tinitingnan mo sa akin? Na nagsisisi ako. Nilingon niya yung ana. Hindi ba sapat yung lumayo ako? Para hindi ko kayo masira. At dito, parang umandar ng mas mabagal yung mundo. Hindi sila magsisigawan. Hindi sila magkataponan ng kasalanan. Dahil ang pinakamalalaking sugat, hindi pinaghihigawan. Tahimik yun. At ang matanda, nakapikit na ng konti, pero malinaw pa rin ang dila. Ang huling hiling ko, Lara, tumigil siya. Tumingin siya sa akin. Tignan mo silang dalawa. At tiningnan ko nga. Ang babae, ang anak, hindi sila magkamukha, pero may hawik. Parang may isang pinanggagalingan, pero hindi pares. Parang isang bagay na nag-branch off sa ibang direksyon. At nang matanda, dinugtungan niya. Ang huling hiling ko ay, huminto. Parang may tinatagos na sakit sa dibdib niya. Pero hindi yun parang atake. Parang lalo siyang dinala ng emosyon. Pagtagpuin kong muli ang 2 taong pinaghiwalay ko. Parang bumagsak ang salitang iyon sa sahig. At tumasok sa bituka ko. Hindi pera. Hindi luha. Hindi kapangyarihan. Ang huling hiling niya ay reconciliation. Hindi pera pala ang huling iniwan niya. Hindi gold bar, hindi estate, hindi shares, emotion, kapatawaran, agamin. At bago pa siya magpatuloy, biglang humawak siya sa kamay ko. Ako mismo. Ko. Isang batang nus lang. Hindi ko alam na may kaya palang ganito kabigat na sandali. Na nakadirekta sa akin. At sabi niya, mahina, halos bulong. Lara, nasa iyo ang susunod. Ikaw ang magtatali. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ko alam kung bakit ako.
Hindi ko alam kung bakit ito. Nagpatuloy siya. Hindi pera ang ipapamana ko. Hindi negosyo. Isa lang. Huminga siya ng mas malalim. Parang sinusukat ang huling lakas niya. At kapag ginawa mo yung hiling ko, malalaman mo kung bakit ikaw ang pinili ko. At ang babae, dahan-dahang umupo, hindi tumingin sa anak, hindi tumingin sa akin, pero tumingin sa sahig. At doon ko naramdaman ang unay na bigat ng eksena. Hindi ito tungkol sa pagkamatay. Ito ay tungkol sa mga taong nabubuhay habang may suga. At biglang, nag-alarm yung monitor. Hindi emergency. Bumaba ang oxygen saturation ng matanda. Ang doktor sa hall tumingin sa maliit na window, nag-ready. Nagtaas ng kamay yung matanda. Ayaw niya ng interrupt. Ayaw niya ng dagdag makina. Ayaw niya ng dagdag salita. Gusto niya tapusin ito ng malinaw. At ang sabi niya, at dito nag-iba ang tono, mas diresong parang mas nagmamadali. Lara, handa ka ba tanggapin ang tungkulin na pag-isahin sila bago ako mamatay? Hindi ko alam paano sasagot. Hindi ako pastor. Hindi ako counselor. Hindi ako magulang. Nurse lang ako. Nanginginig yung kamay ko, at na-realize ko, minsan yung pinanghahawakan ng tao bago mamatay. Hindi pera. Hindi ari-arian. Relasyon. Tumingin ako sa babae. Lumunok siya. Tumingin ako sa ana. Hindi siya umiwas. At bago ko pa mabuka ang bibig ko, biglang umiyak yung babae. Ahimik lang. Pero diretso. At yung anak hindi umiyak, pero nagbago ang postura. Lumuwag yung balika. At doon niya sinabi ang linyang hindi ko inaasahang lalabas sa bibig niya. Papa, ito ba yung sikretong gusto mong ipamana? At nang ngumiti yung matanda, mahina, pero may alam sa likod. Naintindihan ko na. Yung sikreto. Hindi pera. Hindi vol. Hindi investment. Hindi will. Ito ay kasing lalim ng kasalanan. Kasing bigat ng pag-amin. Kasing kahimik ng mga bagay na hindi nasabi ng ilang dekada. At ang matanda, umiwas ng tingin sa ana. Dahil lang ko to. Yung sagot niya, mas masakit pala. Kaysa sa inaasahan ko. Nakatingin lang ako sa kanila. Parang sabay silang huminga, sabay silang bumitaw, sabay silang inabot ng moment na noon ay imposible. Pero ngayon, ilang pulgada na lang ang layo. At ang bilyonaryo, halos wala ng boses, pero malinaw pa rin ang ibig. Hindi pera ang hinihingi ko sa inyo, hindi paglimot, kundi yung tapang, na sabihin, kahit may nangyaring mali, kaya niyong humarap sa isa't isa, nang walang kakot. Yung anak lumapit sa gilid ng babae. Hindi sanay, hindi gamay, pero ginawa niya. At yung babae, hindi na niya kinaya, bumigay siya sa iyak na parang buong taon niyang pinipigil. Habang nakahawak ako sa kamay ng matanda, ipinikit niya yung mata niya at sinabi niya ang huling malinaw na linya. Yan ang pamana. Hindi niya kailangan sabihing, I love you. Hindi niya kailangan magsorry sa mahabang paraan. Hindi niya kailangan ng abogado, notary, o pulang envelope. Yung dalawang taong matagal niyang pinaghiwalay, nagkatabi uli. At ilang segundo lang matapos noon. Dumiretso na yung heart rate sa isang linya. Hindi dramatic, hindi malakas, hindi biglaan, tahimik, kalmado, at totoo. Pinatay ng doktor ang monitor, sumenyas na tapos na. Niyakap nung babae ang anak niya. Huling beses na silang tatlo, magkasama, kahit isang hinga lang. Paglabas ko ng kwarto, sinara ko ang ilaw. Nakatingin ako sa koridor, hindi ko alam anong mararamdaman, pero alam ko. Hindi ko na siya makakalimutan. Sa labas ng hospital, kinabukasan, may iniabot sa akin yung lawyer. Isang maliit na sobre, hindi makapal, hindi mabiga. Nakasulat lang sa harap. Para kay Lara, nang hindi mabili ng mundo. Binuksan ko. At ang laman, hindi check, hindi titulo, hindi bank account. Isang maliit na handwritten note. Atlong salita lang. Pero yun ang matagumpay na pamana na naramdaman ko sa buong buhay ko. Salamat sa tapang. Minsan ang pinakamahalagang bagay na maipapamana ng tao ay hindi pera, kundi lakas ng loob para itama ang maling iniwan ng nakaraan. May mga sugat na hindi ginagamot ng gamot, kundi ng pagharap sa katotohanan at pagpapatawad.